Hello mga kapromdi, magandang araw sa inyo. Today is Wednesday, May 28 dito sa Canada. Napakaganda ng panahon. Today I have a good news, big news for you. At yan ang pag-uusapan natin today dahil bumili kami ng bahay dito sa Canada. Alright, so kung gusto mong malaman kung paano pagbili ng bahay dito sa Canada, panoorin mo lang ang video na to. So ayun, before natin pag-usapan yung tungkol sa pagbili ng bahay dito sa Canada, mamaya papakita ko sa inyo yung mga pictures, sasama ko dito kung ano yung nabili namin. Nakabili kami ng condo. Dito kasi sa BC medyo mahal talaga ang property dito, but dahil magandang weather, kagaya ngayon, look at the sun, no more jacket, 'di ba? Kaya medyo mahal talaga property dito dahil ang pinabayaran mo dito yung weather. Unlike siyempre sa ibang lugar ng Canada na medyo malamig, mura yung bahay doon, saka malalaki. But for us, maliit lang naman kaming pamilya, hindi naman namin kailangan ng malaki, at sabi ko nga maganda yung weather dito. So dito medyo madali lang naman bumili ng bahay dito. Pero hindi ka pwede dito bumili ng bahay ng ikaw lang. Dalawang tao ang kakailanganin mo. Una, kailangan mo ng realtor. Siya yung in charge para sa pagbili mismo ng bahay or paghahanap ng bahay. At pangalawa naman, yung mortgage broker. Siya naman ang magiging in charge para sa magiging mortgage mo sa bangko. So sila yung magpaprocess ng mga documents. At syempre, may mga lawyer din naman nakasama. Pero asikasuhin na yan ng broker mo. So dito sa Canada, kapag first time mong bibili ng bahay, you will only need 5% down payment kapag first time home buyer ka. Some people are saving money also through the RRSP. Hindi na ako gagawa ng video tungkol sa mga RRSP account kasi marami namang videos available tungkol doon. But basically, our RRSP account is like a retirement plan na pwede kang humugot ng pang-down mo ng bahay. Hindi ko na po i-explain ng thoroughly kung ano yun. And then magagamit mo yung mga naipon mo doon para pang-down payment ng bahay. So for example, meron ka ditong nabiling bahay na mga 500,000 or condo, kasi medyo mahal nga dito sa Vancouver. So you will only need 25,000, saka dagdagan mo lang ng konti ng mga 3,000 siguro for the fees, mga lawyers fees, mga ganon. Yun lang naman ang kailangan mo. And then, in terms of paghahanap ng bahay, si realtor ang bahala. Pero, I recommend na sa case kasi namin, nung time, syempre first time mong bibili ng bahay dito, di ba? Gusto mo rin magtingin-tingin. So, marami namang app or online, mga realtor.ca, na pwede kang magtingin ng mga nakalistang property na for sale. So, during the time na naghahanap kami ng bahay, tingin ako ng tingin doon kasi updated naman yung mga information na nandun sa mga ganong online website. At saka so tingin ako ng tingin, pag may nakita ko na sa tingin ko pasok doon sa criteria na hinahanap ko, kasi during the time naghahanap ako ng malapit sa school ng anak ko, malapit sa public transportation, lalo na yung train, para hindi mo na kailanganin bumili ng sasakyan dahil nga work from home naman ako. So, at saka yung sa school, in terms of school, malapit sa school ng bata. So, nakakita naman ako ng school ng bata na malapit sa yung, di ba, nakita mo naman sa mga previous videos ko, hinahalikian ako doon. 3 minutes lang by scooter or 2 minutes. Tapos pag nilakad mo, mga 7 o 8 minutes lang. Kaya pasok na pasok yung nakuha naming condo dito sa City of Surrey. City of Surrey, by the way, is still part of Metro Vancouver. Napakalapit lang din namin sa SkyTrain or train, dahil 7 minutes walk lang din. So it's practical for us not to buy a car dahil unang-una work from home ako. Yung wife ko, although dati everyday siya pumapasok sa office, SkyTrain lang naman, which is isang sakay lang, konting lakad, then isang sakay, tapos nandun ka na sa office. Nung lumipat siya ng work, hybrid na siya ngayon. So
mas practical, di ba? Hindi naman namin kailangan ng sasakyan. And kapag kailangan namin ng sasakyan, we only hire the Modo, which is the car sharing. Merong isang unit doon sa baba lang ng condo namin. So it's very practical. And siguro next time gagawa ako ng video tungkol doon sa car sharing, kasi for those na nagtitipid at hindi naman talaga kailangan ng sasakyan for daily basis, that is a perfect option for you. At yun nga, sa pagbili naman ng bahay, so pag tingin mo online at meron kang natipuhan na gusto mong bahay, so all you need to do is contact your realtor. Sila yung magsiset ng appointment with the realtor nung previous owner para ma-view mo yung bahay. Minsan naman nagkakaroon dito ng mga open house. So ang open house, dito ko na lang din na-experience yung mga ganyan Open house, kapag meron silang binibenta mga property at ino-open nila sa public. So meaning to say, para kang uma-attend ng showroom kumbaga. So pwede ka, pag may nakita ka mga open house, pwede mong pasukin yon. Kahit hindi ka pa bibili, I suggest pumasok ka lang, magtanong-tanong ka, kunwari bibili ka. Kasi matututo ka kung paano ang sistema ng pagbili ng bahay dito sa Canada. Ganun ang ginawa ko. So, pero ang ginagawa ko during the time, dahil nasa Vancouver kami noon at lilipat kami dito sa Surrey, nagtitingin ako ng mga open house na nasa iisang lugar lang. Tinarget namin ng Surrey because it's cheaper compared to Vancouver, na talagang napakamahal ng isang condo doon. I think aabot na ng mga 800,000-900,000. So kaya dito kami tumingin sa Surrey. And ayun, nakakita kami ng bahay. Pag may nakita kang bahay, realtor will set the appointment doon sa kabilang realtor nung nagbebenta ng bahay. And pag meron ng schedule, pwede ka nang pumunta ng bahay. Yung schedule na yun kahit walang open house. So basta na-coordinate nyo doon sa nagbebenta doon sa kabilang bahay. At yun, so nakakita kami ng ilang bahay, siguro nakatatlo, 4, 5 yata kami. Pag nagustuhan niyo yung bahay after ng viewing, all you need to do is magbibigay kayo ng offer. So kunwari yung bahay nakalist ng 400,000. So minsan kahit 400,000 yan, you have to give them a higher offer. Kasi ganun dito, parang bidding. So kahit 400 yung nakalagay, siguro mag-offer kayo ng mga 410. Because sometimes kung maganda talaga yung location, hindi lang kayo ang maaring nagkagusto dun sa bahay. Kaya magbibigay kayo ng offer, usually may deadline yung seller, at pag kayo napili, then good. Pag hindi, yung kabila. Usually kung yung kabila nag-offer ng mga 412, ikaw 410 lang, pwede kang bigyan ng chance nung seller na the other interested party is offering 412. Di ba? Gusto mo bang gawin gusto mo bang mag-offer ng bago, like maybe 415, ganyan. So ganun yung bentahan dito. Unfortunately, hindi mo talaga makikita yung exact na bidding process, kasi nga it's I believe it's being discussed between the realtors ng seller at saka ng buyer. But they cannot really disclose you the information. But basically ganon, it's like bidding. So in short, nag-offer kami, siguro mga naka-4 din kami na offer. Hindi kami yung nakukuha. Especially yung unang-unang bahay na tiningnan namin, na gustong-gusto ko yung layout ng condo. It's 1 bedroom, 1 den, pero it's like 2 bedroom. At high-rise nga lang yung building na yon, which is ayaw naman ng wife ko. So gustong-gusto ko yung layout nun. Unfortunately, kahit okay naman yung offer namin at mas mataas doon sa isang nag-offer, hindi kami yung napili because sabi nung kabilang realtor, bibilin daw ng cash yung isang nag-o-offer. So I'm not sure how true, but ganun talaga, you'll never know. So tumingin pa kami ng another bahay, hanggang sa another bahay, nag-offer uli kami. Unfortunately, yung mga siguro naka-4 nga kami na na-reject kami. So hindi kami agad nakabili. Until in the end, nakuha namin itong bahay na tinitirhan namin ngayon. Ito na lang kasi nag-iisa sa market na pasok naman doon sa mga criteria ko. But nung una kasi nakita ko tong bahay na to, medyo mahal yung listing niya.
So tapos I realized na ilang buwan nang nakasit sa market yung bahay niya, walang bumibili. Binaba nila ngayon yung presyo, at during that time doon na kami pumasok dahil wala na kami makita na mas okay. But very blessed kami sa lugar ng bahay namin kasi very comfortable naman, very accessible sa lahat. So yun, pag nakakuha na kayo ng bahay at tinanggap na yung offer nyo finally, asikasuhin na ngayon ni Realtor yung pagbili ng bahay, ipapadeposit nila sa inyo yung down payment, pati na rin yung ibang mga fees na kailangan. Iko-coordinate na rin niya ito kay broker at para asikasuhin yung loan nyo. By the way, nakalimutan ko sabihin, before pala kayo bumili ng bahay, kailangan nyo pala magpa-pre-approve ng loan. Meaning to say, parang i-assess na nila kung magkano yung kaya nyong i-loan sa bangko para sa pagbili nyo ng bahay. So yun yung unang-unang process pala na nakalimutan ko sabihin. Kasi if let's say they will approve you or the bank will approve you, let's say for 500,000, and then you can, alam nyo na yung limit, no? You can only buy a house na up to 500,000 unless meron kayong malaking pang down na tipong out of the 500,000 you can place a down payment of 100,000, 50,000, mga ganyan. Pwede kayo sumobra dun sa listing price na 500,000. But if not, and you will only use the 5% down payment, and then you will just need to stick to the 500,000 na pre-approve sa inyo. And ayun, so pagka-process na ng documents ng Realtor tungkol sa pagbili nyo ng bahay at saka ng mortgage broker nyo para dun sa magiging loan nyo, ang kailangan nyo na lang hintayin is parang may waiting period pa yon, para lang ma-process lahat ng mga kailangang i-process, and then hihintayin nyo na lang finally kung kailan kayo pwede mag-move in. So ayun, ganun lang ang pagbili ng bahay dito. Hindi naman siya komplikado kung tutuusin, kahit sabihin mong wala ka namang alam or background sa finance, sa mga ganitong investment or pagbili mismo ng bahay dahil magiging primary residence nyo. You don't need to worry, but all you need, I advise na all you need to do is find the right broker for you and find the right realtor for you, kasi sila yung mag-guide sa inyo, and sila yung magbibigay ng mga information na kailangan mong malaman tungkol sa pagbili ng bahay. Pero syempre, dahil sales yan, may mga realtors na medyo aggressive, di ba? Kahit hindi mo gusto, baka ipilit na ito yung ipabili sa'yo. So you have to check that person as well para lang mag-guide nila kayo ng tama, at hindi yung para lang makabenta sila for whatever commission na alam nyo na, dahil nga sales yan, pag commission based medyo aggressive yung iba. So ayan, yan muna ang ating vlog for today. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel, at pati na rin sa aking Facebook, paki-follow na rin. And before the end of this video, isi-share ko lang sa inyo yung konting pictures ng property na nabili namin dito. So thank you for watching, guys. God bless and bye.